Praise the Lord, purihin po ang ating Panginoon. Muli kami po ay bumabati sa bawat isa sa atin sa dako pong ito ng isang maganda at mapagpalang hapon. Kami po muli ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon. Nakabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At sa mga pagkakataon pong ito, kami po ay patuloy na naririto upang kayo po ay amin pong mapaglingkuran sa pamamagitan po ng pagbabahagi sa inyo ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, mga minamahal, tulad po ng atin pong madalas na ginagawa, bago po sa ating pagbubulay ng kanyang mga salita, ay atin po munang ipagkakatiwala ang atin pong pag-aaral sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Tayo po ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat at nagagalak sa iyong kabutihan at kahabagan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sapagkat patuloy na aming nagiging karanasan ng iyong kabutihan. Patuloy naming nagiging karanasan ang iyong kagandahang loob. Patuloy naming nagiging karanasan ng iyong patnubay at ang iyong biyaya. Kaya't ang amin pong palaging panalangin, ikaw po ang siyang higit na maglaan ng iyong tulong upang ang amin pong mga pagbubulay ng iyong mga salita ay higit na maging kapaki-pakinabang sa amin pong mga kababayan na ngayon ay inaabot ng pangangaral na ito. Patuloy kang maglaan sa kanila ng iyong tulong, ng iyong pag-unawa, ng karunungan upang higit po nilang maintindihan ang mga salitang mahahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming mapagpakumbabang hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, mga kaibigan, ay atin pong sisimulan ng atin pong pagbubulay sa pagbabasa ng isang talata. Dito po sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 6, ang talata po ay 30. Matthew chapter 6, verse 30. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya, o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa pagkakataon pong ito, mga minamahal, ay atin po ngayong pag-aaralan ang isang katotohanan o ang paksa na the humanity's need for salvation. Humanity's need for salvation. Ang pangangailangan ng sangkatauhan sa kaligtasan. Totoo, bilang mga tao, tayo po ay isang nilalang na mapagkailangan. As a creature, we are in need of many things. Ang tao po ay isang nilalang na maraming mga pangangailangan. Marami tayong mga nais nating maabot, nais nating matamo. Sapagkat yaan ang ating kalagayan. Purihin ang ating Panginoon. Marami tayong mga dapat na matanggap para tayo po ay mabuhay. Kapag kasi sinabing kailangan, yan po ay bagay na mahalaga. Yan ay bagay na importante. Yan ay bagay na hindi pwedeng mawala. Purihin ang ating Panginoon. At maaaring ang maging pangunahin na ating pong kaisipan kapag sinabing pangangailangan, ito po ay yung mga material needs natin. Halimbawa, pagkain, tirahan,
pananamit, edukasyon. Yan po ang maaaring maging unang maisip natin kapag atin pong marinig ang salitang pangangailangan. Subalit mga minamahal at mga kaibigan, atin pong alamin at atin pong mapagtanto, atin pong maunawaan na tayo po bilang mga tao ay hindi lamang po binubuo ng pisikal na bahagi. Kaya nga ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Dito po sa aklat ng Ikalawang Tesalonika o Unang Tesalonika, sa Kapitulo 5, ang talata ay 23. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sabi ng salita ng ating Panginoon, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo pala mga minamahal ay binubuo ng tatlong bahagi. Man is a tripart being. He is not only composed of physical and material things. Hindi lang po siya binubuo o hindi lang tayo binubuo ng physical na bahagi. Meron din po tayong spiritual na bahagi. Kaya nga, dito po ay nilinaw ni Apostol Pablo, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, na ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Purihin ang ating Panginoon. Nangangahulugan kung tayo po ay binubuo ng spiritual at ng pisikal na bahagi. Yung dalawang bahaging ito ay meron din pong magkaibang pangangailangan. Yung physical nating pangangailangan, ito po ay tumutugon sa pangangailangan o doon sa ating physical na bahagi. Yung ating spiritual na pangangailangan, ito naman po ay tumutugon, ito'y natutugunan nito yung ating mga spiritual na pangangailangan. At tayo po nagsisikap, na mapunuan ang ating physical na pangangailangan. Di po ba? Kaya nga tayo pagkulang sa ating mga pangangailangan, kulang tayo sa pagkain, meron tayong problema sa ating tirahan, o kaya tayo ay may karamdaman, tayo ay may sakit, tayo nababalisa, nag-aalala tayo. Bakit? Ang nais natin ay matugunan ang ating pisikal na pangangailangan. Lingid sa ating kaalaman at hindi natin nabibigyan minsan ng pansin na tayo rin po pala ay may pangangailangang espiritual. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ito po ngayon, mga kaibigan, ang ating pong pag-aaralan. The humanity's need for salvation. Yung ating pangangailangan sa kaligtasan. Brother, ano ang naging punot dulo? Bakit ang tao ay nangailangan ng kaligtasan? Ano ang punot dulo? Bakit ang tao ay nangailangan ng kaligtasan? Alamin natin mga minamahal na tayo po ay mayroong kalagayang una. Nang ang tao ay likhain ng Diyos, ang tao po ay mayroong isang malapit na relasyon sa Panginoon. Ibig sabihin, ang tao at ang Diyos ay close. Malapit sa isa't isa. Subalit mga minamahal, nang pumasok ang isang pangyayari, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Ang tao ay nalayo sa Panginoon. Ang tao ay napilitan na umalis sa presensya ng Diyos. Kahit ayaw niya. Subalit, bunga ng isang gawa at bunga ng isang pangyayari, ang tao ngayon ay nalayo sa presensya ng Panginoon. At ito mga minamahal ay nagbunga ng isang pangyayari na hindi po natin pwedeng matakasan. Hindi po natin pwedeng matakasan. Kaya nga mga minamahal dito sa aklat ng Roma, sa Kapitulo 13 ang talatay 2, makikita natin kung ano po ang ating naging kalagayan. Sabi dito, Romans
sa chapter 3, verse 12. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon ay ganito, silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ito yung ating naging katayuan, mga minamahal, sa harapan ng Panginoon. Nasumpungan tayo doon sa gawa o doon sa paggawa ng bagay na hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Nasumpungan tayo na nagre-rebelde, lumaban, naging disobedient sa Panginoon. Ito yung ating naging kalagayan. At bunga nito, mga minamahal, bunga ng ganitong pangyayari, ang tao ngayon ay nalayo ng lubusan sa Panginoon. Nalayo ng lubusan sa presensya ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, ito ang nais ng Diyos na atin pong maunawaan. Bakit po? Sapagkat mga minamahal, ang tao, tulad ng binabanggit ni Propeta Isaias, ay naihalin tulad sa isang tupa. Sabi sa aklat ng Ezekiel, ang tao ay inihalin tulad sa tupa. Alam naman po natin, ang tupa, yan po ay isang hayop na maamo. Hayop na masunurin. Diba? Yaan ang katangian ng isang tupa. Subalit, mga minamahal, dito sa sulat ni Propeta Isaias, sabi sa aklat ng Isaias, sa Kapitulo 53, ang talata po ay 6. Tayo po ay nasumpungan at naihalin tulad sa tupang naligaw. Basahin po natin. Isaiah chapter 53, verse 6. Ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Dito tayo, mga kaibigan, nasumpungan yung ating pagre-rebelde sa Diyos, yung ating pagsuway sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos, yung hindi natin paggawa ng mga bagay na matuwid sa harapan ng Panginoon, yung pagpili natin ng ating sariling kagustuhan. Ito ay nagdulot at nagbunga upang tayo po ay maligaw, malayo sa presensya at sa kalooban ng Panginoon. Kaya bunga nito, ang unang ating pangangailangan, mga minamahal, tayo po ay nangangailangan ng panibagong direksyon. Nangangailangan tayo ng panibagong direksyon. Bakit po? Sapagkat bagaman ang tao ay nilikha ng Diyos, ang tao ay nilikha ng Diyos mula sa alabok, ang tao ay itinuturing na obra maestra, pinakamaganda sa lahat ng nilikha ng Diyos. Pero mga kaibigan, tayo ay lumihis sa daan ng pagsunod. Tayo ay lumayo sa daan ng pagsuko sa Panginoon. Tayo ay nasumpungan na pinili ang daan ng pagsuway. Kaya tayo, mga kaibigan, ay nalayo. Nawalan tayo ng komunikasyon sa Diyos. Nawalan tayo ng pagpapahalaga, pagkilala sa Panginoon. Nawalan tayo ng damdamin na magpasakop sa kagustuhan ng ating Panginoon. At bunga nito, mga minamahal, tayo po ay napasa ilalim ng paghatol. Kaya ano ang sabi sa aklat ng Hebreo, sa Siyam, ang talata po'y 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Paghuhukom. Tayo ay napasa ilalim ng hatol, bunga ng ating pagsuway sa kagustuhan ng Diyos. Tayo ay napasa ilalim sa hatol ng ating piliin
na lakaran yung ating kagustuhan, yung ating yung daan na sa tingin natin ay matuwid, yung daan na sa tingin natin ay mabuti, yung daan na sa tingin natin ito ay magbibigay sa atin ng pakinabang, magbibigay sa atin ng kaginhawahan. Pero hindi natin nalalaman ito pala ay patungo sa daan ng kapahamakan. Kaya ang salita ng ating Panginoon ay may paalaala, sabi sa aklat ng Mateo, sa kapitulo 7, ang talata ay 13, Matthew chapter 7, verse 13. Sabi ng salita ng ating Panginoon, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan, patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Ito ang nasumpungang daan ng marami sa atin, nang tayo'y magpasimula na lumakad ayon sa ating kagustuhan at hiwalay sa kalooban ng Diyos. Nagpasimula tayong tahakin ang daan patungo sa pagkapahamak. Nang magpasimula tayong lumakad ayon sa ating sariling desisyon, ayon sa ating sariling pagpapasya, at hiwalay sa pagpapasakop sa Panginoon, tayo ay nagsimulang tahakin ang daan patungo sa kapahamakan. At hindi naman po nakapagtataka. Bakit? Katulad ng sinasabi ng salita ng ating Panginoon, marami ang dooy nagsisipasok. Marami ang mas pinipili ang ganitong kalagayan. Marami ang mas pinipili ang ganitong paraan ng pamumuhay. Kaya tayo mga kaibigan ay nangangailangan ng panibagong direksyon. Nangangailangan na tayo'y tumigil sa pagtahak sa daang ito at muli ay manumbalik sa Panginoon. Nangangailangan na tayo po ay manumbalik. Talikuran natin ang ganitong daan, ang ganitong paraan ng pamumuhay, at atin pong muling tahakin ang daan patungo at palapit sa Diyos. Ito ang nais ng Panginoon. Kaya po mayroon pong pangangaral ng salita ng Diyos kayong napapakinggan. Kung bakit mayroon pong pangangaral ng Ebanghelyo kayong naririnig, upang tayo po'y mapaalalahanan sa katotohanan ito. Nahiwalay sa Panginoon, ang buhay na meron tayo ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kaya ang pangalawang pangangailangan natin, mga minamahal, tayo po ay nangangailangan ng panibagong layunin o panibagong kalikasan. Bakit po? Sapagkat mga kaibigan, ang pag-ayaw ng Diyos ang pag-ayaw ng tao upang sundin ang utos ng Diyos, ito po mga minamahal ay nagresulta upang ang tao'y maitali, maging bihag ng kasalanan. Tayo ngayon mga minamahal, hindi natin alam, tayo po pala ay hostage, bihag, captive. Nahuli tayo ng kasalanan. Nahuli tayo doon sa trap ng kaaway ng Diyos. Nahuli tayo doon sa isang gawa na akala natin ay tama. Akala natin ay okay. Akala natin mabuti. Akala natin ito ay matuwid, subalit sa katotohanan, ito po pala ay gawang hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yung atin pong pagpili na huwag sundin, huwag kilalanin, huwag sumunod sa utos ng Diyos, ito po mga minamahal ay nagresulta upang tayo ay mabuhay hiwalay sa kalooban ng Panginoon. At ito pong ganitong paraan ng pamumuhay, mga kaibigan, ay kailanman hindi magiging
maginhawa. Ang pamumuhay ng tao na malayo sa gabay at sa tulong ng Diyos. Ang pamumuhay ng tao na malayo sa turo at aral ng salita ng Diyos ay mahihirapan o maaari nating sabihin, hindi kailanman makakaranas ng tunay na kaginhawahan. Bakit? Sapagkat ang paglayo at pag-reject, pagtanggi na sumunod, tumalima sa kagustuhan, sa utos at salita ng Diyos, mga kaibigan, ang tawag po riyan ay kasalanan. Ang tawag riyan ay kasalanan. Sa panahon na ang isang tao ay tumanggi na gawin at sundin ang utos ng Diyos at mas pinipili niyang ito'y labagin, mas pinipili niya na ito ay suwayin, mas pinipili niya na ito ay baliwalain, mga kaibigan, ang tawag po riyan ay kasalanan. Kaya ang isang taong nabubuhay sa ganitong paraan, sabi ni Propeta Isaias, ay hindi makakasumpong ng kapayapaan. Hindi kailanman makakasumpong ng tunay na kapayapaan. Kaya ang nais ng Diyos, ang paalaala at hindi nagbabagong mensahe ng salita ng Diyos, tayo'y manumbalik sa Panginoon. Tayo'y manumbalik sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Pangatlo, mga kaibigan, ang tao po ay hindi lamang nangangailangan ng bagong direksyon. Hindi lamang nangangailangan ng bagong kalikasan. Ang tao rin po ay nangangailangan ng bagong motibasyon sa kanyang buhay. Bakit? Sapagkat ang kaiklian ng buhay at yung buhay na walang kabuluhan, sapagkat ito ay nalayo at kanyang nagagamit na walang Diyos. Mga kaibigan, ito po ay nagre-resulta at ipinapakita ang mga karanasan ng mga tao sa lumipas na kasaysayan. Kung atin pong mapapansin, ang mga tao ang paraan ng pamumuhay ng mga tao ng lumipas na kasaysayan, sila'y nabuhay at marami sa kanila'y nabuhay na hiwalay sa Diyos. Hiwalay sa kalooban ng Diyos. Hiwalay sa pagtalima at pagsunod sa utos ng Diyos at ang naging kanilang wakas ay hindi mabuti. Ang kanilang naging wakas ay hindi naging maayos, hindi naging matuwid. Bakit? Sapagkat ang kanilang pinili ay ang mga bagay na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos. Kaya ano ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes? Sa Kapitulo 6, ang talata ay 12. Ecclesiastes, sa Kapitulo 6, ang talata ay 12. Ito po ay sulat ni Haring Solomon. Kung atin pong maalaala si Haring Solomon, siya po ang pinakamatalinong hari na nabuhay sa buong sanglibutan. At siya rin ang isa sa pinakamayamang hari. Bakit? Sapagkat siya'y nakapagpatayo ng isang kastilyo, isang palasyo na gawa sa purong ginto. Kaya ano ang sabi ni Haring Solomon? Dito sa kanyang sulat sa aklat ng Ecclesiastes 6, ang talata ay 12. Ano ang kanyang naging napagtanto? Sabi niya dito, sapagkat sinong nakakaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Ano daw ang kanyang napagtanto? Ang buhay ng isang tao ay walang kabuluhan. Bakit niya ito nasabi? Bakit niya ito naisulat? Sapagkat mga kaibigan, dumating ang panahon at pagkakataon na si Solomon ay umasa
sa kanyang kayamanan. Umasa sa kanyang karunungan. Umasa sa mga bagay na kanyang tinatangkilik at nahiwalay ang kanyang puso sa pagpapasakop at sa pagsunod sa utos at sa salita ng Diyos. Ikaw ba naman ay magkaroon ng maraming asawa at mga concubine? Na ang bilang ng iyong mga asawa'y umabot sa 1,000? Isipin niyo yan, mga minamahal at mga kaibigan. Siya ay nahumaling at siya'y nagpakasasa sa mga gawa ng sa kanyang sariling kagustuhan. At nagdulot ito upang siya'y malayo sa kalooban ng Diyos. At nung siya'y umidad na, nung siya'y tumanda na, ano ang kanyang napagtanto? Ano ang kanyang sabi? Kabuluhan ng walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Maski yung buhay na kanyang taglay, kanyang nasabi ito ay walang kabuluhan. Bakit? Sapagkat ito'y naipamuhay niya na hindi ayon sa kalooban at sa kagustuhan ng Diyos. Maaaring ganyan po ang ating nagiging karanasan ngayon, mga kaibigan, na ang ating buhay ay go with the flow na lang. Na yung ating buhay na tinataglay, ito ay parang wala ng kabuluhan. Bakit? Sapagkat tayo ay nabubuhay lamang para tayo ay kumain, matulog, magbayad ng ating mga bayarin. Yan ang pang-araw-araw nating sistema. At paulit-ulit yan. Paulit-ulit. Magtatrabaho ka, pagkatapos ikaw ay bibili ng pangangailangan mo, pagkatapos ikaw ay matutulog, gigising ka ulit upang magtrabaho. Naging ritual ang paraan ng ating pamumuhay. Bakit? Sapagkat ating nakalimutan na tayo po pala ay mayroong tungkulin sa Panginoon. Subalit salamat sa Diyos sapagkat tayo po ngayon ay binibigyan ng paalaala ng salita ng Diyos. Tayo po'y binibigyan ng paalaala ng salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manumbalik sa Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay manumbalik doon sa kalooban ng Diyos. Na tayo po ay muling lumakad ayon sa kanyang katwiran, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan, at huwag sa ating sarili. Sabi nga ni Haring David, at sabi rin ng awit na iniaawit ni Gary V. Oh, teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. Bakit? Yan kasi ang nagiging karanasan ng marami, na ang kanyang pinanghahawakan ay yung kanyang sariling pagkaunawa. Pero anong sabi ng talata? Turuan mo ako. Turuan mo ako na huwag umasa sa aking sariling karunungan, sa aking sariling kaisipan. At ito, mga minamahal, ay binabanggit ni Haring David hindi lang para sa kanya, kundi ito ay paalaala maski sa atin sa panahong ito, na tayo po ay muli lumapit, manumbalik sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat, mga minamahal, maaaring ang atin pong mga pangangailangan ay kaya nating matugunan physically. Maaari yung ating mga physical needs ay ating matutugunan sa pamamagitan ng ating paghahanap buhay at pagtatrabaho. Maaaring tayo ay nakakakain 3 beses isang araw. Minsan may merienda pa. Maaaring ating nabibili ang ating mga gusto. Mga damit, sapatos, gadget, alahas. Maaaring yan ay naipoprovide natin. Maaaring ating naiaayos ang atin pong pisikal na katawan. Subalit, mga kaibigan, hiwalay sa
turo at sa salita ng Diyos, hiwalay sa tulong ng Diyos. Yung ating pangangailangang espiritual ay hindi natin matatamo sa pamamagitan ng ating sariling pagsisikap. Sapagkat kung atin pong uling tatandaan at babasahin ang sinabi ng talata sa aklat ng unang Tesalonica 5, ang talata ay 23. Paano daw magiging buo ang isang tao kung ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa at ang kanyang katawan ay masustinahan, maiprovide, mapaglaanan, maibigay ang mga pangangailangan. Kung pisikal na pangangailangan lang ang naipoprovide ng isang tao, kulang, hindi sapat. Maaaring sa isip niya, sapat na yun. Maaaring sa isip niya, okay na yun. Maaaring sa kanyang palagay, ito ay sapat na. Pero alamin natin, mga minamahal at mga kaibigan, tulad ng sinasabi ng salita ng ating Panginoon, sa aklat ng Mateo, sa Kapitulo 4, ang talata po'y 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon at salamat sa Panginoon. Bakit? Sapagkat tayo po ay saganang pinaglalaanan ng Diyos ng pagkakataon upang atin pong matanggap ang pangangailangan na ito. Kaya huwag po tayong magtataka kung bakit maski po sa mga pampublikong lugar ngayon, kayo po ay nakakapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. Huwag po tayong magtataka na maski sa mga pampublikong lugar katulad ng pamilihang bayang ito, ay nakakapakinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat mga minamahal, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay bahagi sa utos ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa mga langit. Sapagkat mga minamahal, ang sakop ng pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi naman po isang lugar lang. Kaya kung atin pong babasahin ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon, ano ang sabi ng salita ng utos ng ating Panginoon? Sabi sa aklat ng Marcos, sa Kapitulo 16, ang talata ay 15 hanggang talatang 16. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan ang utos ng Panginoon. Yan ang tagubilin ng Diyos sa kanyang mga alagad. Kaya maski sa mga pampublikong lugar ngayon, dahil dito'y may mga taong nangangailangang makapakinig ng pangangaral ng Ebanghelyo, ay pinayagan ng Diyos, niloob ng Diyos, na tayo po ay makapakinig, maabot ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. At panghuli mga minamahal, panghuling pangangailangan ng tao ay hindi lamang po ang bagong direksyon, ang bagong kalikasan, ang bagong dahilan sa buhay, kundi ito po mga minamahal ay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat, mga kaibigan, hindi pamilyar ang marami, subalit siya po ay nasusumpungan sa kalagayang mapapahamak. Hindi pamilyar ang marami pero meron pala siyang kalagayan sa harapan ng Diyos. Hindi pamilyar ang marami subalit meron palang naghihintay sa kanya na kapahamakan. Meron palang naghihintay sa kanya na kaparusahan. Merong naghihintay sa kanya na isang pangyayari na hindi mabuti. At ano ang nagdulot nito?
Ano ang naging dahilan kung bakit ito ay kanyang magiging karanasan? Sabi sa aklat ng Ikalawang Tesalonika sa Kapitulo 1, ang talata ay 8. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8. Sabi ng salita ng ating Panginoon, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Kaya narito ngayon, mga kaibigan at mga minamahal, ano ang dahilan kung bakit ang marami o ang halos lahat ng tao'y makasusumpong at makakaranas na lagay sa bingit ng alanganin at makakaranas ng kapahamakan? Sapagkat nasumpungan tayong humiwalay at hindi kumilala, hindi tumalima, hindi sumunod sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos. Kaya ang solusyon upang ito po ay atin pong maiwasan, ang paraan upang ito po ay ating matakasan, mga kaibigan, ang paraan na inilaan ng Diyos ay ang pagsampalataya sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Sapagkat sa panahon na tayo po ay makapakinig at nakakapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, ng salita ni Kristo, ito po ay panahon na atin pong malayang matatanggap ang pananampalataya. Sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 10, ang talatay 17, at ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya't ang pakikinig pala sa pangangaral ng salita ng Diyos, ito po ay mayroong nagiging bunga. Ano yun? Na ikaw ay binibigyan. Ikaw ay maaaring tumanggap ng pananampalataya sa Diyos. At ang pananampalataya o ang paniniwala na isinasapamuhay, kapag ito ay iyong tinanggap, mga kaibigan, ito po ay magre-resulta upang ang kaligtasan ng iyong kaluluwa ay iyong matanggap. Kaya sabi sa aklat ng Roma 1, ang talatay 16, ang paninindigan ni Apostol Pablo, I am not ashamed to preach the gospel, sapagkat hindi ko ikinahihiya na ipangaral ang ebanghelyo. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kaya sa panahon na tayo ay nakakapakinig ng pangangaral ng ebanghelyo, ng mabuting balita na nagpapahayag, mahal ka ng Diyos, at bunga ng pag-ibig ng Diyos sa iyo, yung iyong kalagayan na makasalanan sa kanyang harapan ay maaaring mapawi sa panahon na iyong sampalatayanan. At ikaw ay tumanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng pagsampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Gawa sa Kapitulo 2, ang talata ay 38. At sinabi niya sa kanila, Acts chapter 2, verse 38. Purihin ang ating Panginoon. Anong sabi ng salita ng ating Panginoon? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan at mga minamahal, tayo po ay mayroon ngayong kagalakan.
tayo ay mayroong lubos na kapanatagan. Tayo ay may lubos na kapanatagan at higit na kaganda na kapayapaan. Na tayo may nalayo sa Panginoon, tayo man ay nasumpungang gumawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Subalit tayo ngayon ay binibigyan ng pagkakataon upang tayo'y mapatawad sa ganitong kalagayan at tayo'y maidagdag sa sambahayan ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa aklat ng Juan, 1 ang talatay 12, ang mga sumasampalataya at tumatanggap sa ating Panginoong Hesus ay binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yung pangangailangan ng tao sa kaligtasan, ito ay isa sa kanyang mga pangunahing pangangailangan. Sapagkat binabanggit ng salita ng ating Panginoon, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul? Ano ang mapapakinabang ng tao kung mapa sa kanya ang buong sanglibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Kaya ano ang paalaala, mga minamahal? Atin pong siguraduhin na ating matanggap yung iniaalok ng Diyos na kaligtasan. Masigurado natin matanggap na atin pong matanggap yung ipinagkakaloob sa atin na pagkakataon na makatakas, makaiwas sa kapahamakang sa atin ay tiyak na darating. At paano yun mangyayari? Muli, ang binabanggit ng salita ng ating Panginoon sa panahon na atin pong sampalatayanan. Tanggapin, kilalanin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay na siya ay buktong na anak ng Diyos. Naparito dito sa lupa upang tayo po ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus para sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, mga minamahal at mga kaibigan, tayo po ay pansamantalang magtatapos sa atin pong pag-aaral at loobin po ng Diyos na ang atin pong mga napagbulayan, napakinggan, ay wag lamang pong magsilbing ingay na ating narinig, kundi ito po'y maging katotohanan na atin pong maisa sa pamuhay, masusunod at magbubunga ng isang mabuting kapalaran sa bawat isa sa atin. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Hindi ka kailanman nagkulang sa bawat isa sa amin, sapagkat iyong tinitiyak na ang aming mga pangangailangan ay aming matanggap. At salamat sapagkat ikaw din ang gumagawa ng paraan upang ang pangangailangan namin na madalas ay hindi namin nabibigyan ng pansin ay amin pong matanggap sa mga pagkakataong ito. Dilit iba ang aming pangangailangan sa kaligtasan, ang aming pangangailangan sa kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Ngayon, O Diyos, ay akin pong inilalapit at itinataas ang aming mga kaibigan sa iyong banal na luklukan. Patuloy mo po silang kahabagan, O Diyos, at naway ang iyong mga salita ay magsilbing ilaw, liwanag sa kanilang mga landas, upang kung dumating man ang panahon at pagkakataon na sila'y lumakad palayo sa iyong kalooban, sa panahong kanilang marinig at mapakinggan ang pangangaral na ito'y kanilang maunawaan at mapagtanto na ikaw ay nagnanasa na kami manumbalik sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy ko pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat. Maging ang aming mga kababayan na iyo pong kinikilos upang patuloy na suportahan ang pangangaral ng iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. Patuloy mong patunayan na ikaw ay Diyos na mabuti at tapat,
na naglalaan ng pagganti sa mabuting gawang ipinapakita ng bawat isa sa iyong banal na gawa. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming mapagpakumbabang hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya muli, mga minamahal at mga kaibigan, kami po ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon, na kabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay pansamantalang nagpapaalam muli sa inyo at muli ay nagiiwan ng isang maganda at mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.